Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay naririto upang talakayin ang isang obra maestra na isinulat ni Luwalhati Bautista ang dekada 60. Ang nobelang ito ay sumasalamin sa buhay ng mga Pilipino noong panahon ng batas militar. Isa itong kwento ng isang ordinaryong pamilya na nahaharap sa hindi ordinaryong pangyayari dahil sa kaguluhan dulot ng diktadurya. Ang aklat na ito ay hindi lamang tungkol sa pakikibaka ng bansa, kundi pati na rin tungkol sa pakikibaka ng individual laban sa sistema. Ang sentro ng nobela ay ang pamilya Bartolome, partikular ang karakter ni Amanda, ang ina. Ipinapakita sa nobela kung paano nagbago ang papel ni Amanda mula sa pagiging tahimik at masunuring may bahay tungo sa isang babaeng mulat sa kanyang karapatan at mga pananaw. Sabi nga ni Amanda, parang nakawala ang aking mga kamay, nakalaya mula sa kahon. Ipinapakita dito na kahit sa gitna ng kaguluhan, may mga nagiging boses ng paglaban at pagbabago gaya ni Amanda. Sa kabuuan, ang tema ng nobela ay malinaw, kalayaan at katarungan. Isa sa pinakamalagang aspeto ng nobela ay ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng paglaban mula sa personal hanggang sa pangbansa. Makikita dito ang karakter ni Jules, ang panganay na anak ni Amanda, na sumapi sa kilusang mapaghimagsik. Si Jules ay simbolo ng kabataang tumutol sa pang-aabuso ng gobyerno at lumaban para sa malawakang pagbabago. Ngunit, hindi lamang revolusyonaryong paglaban ang tinatampok sa dekada 70. Nakita rin natin ang iba't ibang pananaw ng kabataan sa pamamagitan ng ibang anak ni Amanda. Tulad ni Daddy, na pinili ang ibang daan, face na ngama sa United States Navy, bilang pagtaka sa kaguluhan sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, pinakita ni Bautista ang iba't ibang uri ng reaksyon ng mga tao sa kasalukuyan, kalagayang may mga lumalaban, may mga tumatakas, at may mga nabubulat pa lamang. Isang mahalagang elemento rin ng nobela ay ang pagsalamin nito sa lipunan. Noong dekada 70, ang mga babae ay inaasahang nasa loob ng tahanan at sumusunod sa mga tradisyonal na tungkulin. Subalit, sa pamamagitan ng karakter ni Amanda, nakita natin ang mabagal na pagkamulat ng kababaihan sa kanilang kalagayan at karapatan. Sa kasagsagan ng mga pangyayari, hindi lamang siya naging ina at asawa, kundi naging isang individual na may sariling boses at pananaw. Ang nobelang ito ay nagbigay ng kritikal na pagtingin sa sistemang patriarchal na umiiral ng panahong iyon. Ipinakita sa aklat kung paano ang mga babae, kahit sa loob ng siyang tahanan, ay nahaharap sa mga pagsubok ng patriarka. Si Amanda ay isang halimbawa ng kababaihan na hinamon ang mga tradisyonal na pananaw at piniling hanapin ang kanyang sariling boses at kalayaan. Tunay na si Amanda ay naging simbolo ng pagsulong ng kababaihan. Hindi lamang personal na buhay ng mga karakter ang tinututukan sa dekada 60, kundi pati na rin ang mga mabibigat na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang aklat ay nagtatalakay ng mga isyong panlipunan, mula sa karanasang paglukot at pagkawala ng mga aktivista, hanggang sa pagpapatahimik sa mga kritiko ng gobyerno. Ito isang madilim na panahon sa ating kasaysayan, ngunit ginamit ni Bautista ang mga kwentong upang ipakita ang katatagan at tapang ng mga Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ang estilo ng pagsusulat ni Luwalhati Bautista ay isa ring dahilan kung bakit naging matagumpay ang nobelang ito. Makatotohanan ng kanyang paglalarawan ng buhay ng isang pamilyang Pilipino mula sa kanilang mga simpleng pag-uusap hanggang sa malalalim na usapin ng ideolohiya. Ang kanyang paggamit ng wika ay diretso at puno ng damdamin, na siyang nagdala sa mga mambabasa sa mas malalim ng pagkaunawa sa nararamdaman ng mga karakter. Sa pagtatapos, ang dekada 60 ay hindi lamang isang simpleng nobela.
Ito ay isang salamin ng lipunan noong panahon ng martial law. Ipinakita nito ang iba't ibang mukha ng paglaban at pakikibaka ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso at ang mga kahalagahan ng pagkakaroon ng boses lalo na para sa mga kababaihan. Isa itong aklat na dapat basahin hindi lamang upang alalahanin, kundi upang makuha rin ang mga aral na mahalaga pa rin sa ating panahon ngayon. At sa huli, ang kwento ni Amanda at ng kanyang pamilya ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang laban sa kalaban sa labas, kundi pati na rin sa mga limitasyon na ating inilalagay sa ating mga sarili.